May mandirigmang nananalo ng titulo at may mandirigmang nagsusulat ng kasaysayan. Si Alexander Usyk ay kabilang sa pangalawang kategorya. Siya ang unang undisputed na kampiyon sa cruiserweight at heavyweight sa panahon ng 4 na sinturon. Ngayong Sabado, lalaban ulit siya. Pero bago natin makita ang paparating, intindihin muna natin kung paano siya nakarating dito. Ito ang kwento ng pinakadominanteng heavyweight sa mundo. Si Usyk ay ipinanganak sa Simferopol, isang tahimik na lungsod na may daungan sa baybayin ng dagat itim. Bilang bata, ang hilig niya ay football. Mabilis ang paa, laging galaw. Sa football field siya, nakakatakas. Napansin ng ama niyang disiplinado at galing militar ang pagiging hindi mapakali ng anak. Kaya dinala niya ito sa boxing gym. Ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa niya. 335 panalo sa amateur, 15 talo lang. Isang amateur na karera, obra maestra ng timing, pag-aangkop at kontrol. Pinakamataas na sandali, London. 2012 gintong medalya sa Olimpiko. Walang pag-aalinlangan. Ngunit sa likod ng tagumpay, may kirot. Ang taong unang nagdala sa kanya sa gym ang nagturo ng disiplina at tiwala sa sarili. Pumanaw ang kanyang ama ilang araw matapos ang palaro at hindi na i-display ang gintong medalya. Inilagay ito sa kanyang kabaong. Hindi siya kailanman iniwan ng sakit na yon. Pero hindi rin siya nito pinahina. Ginawa siya nitong pinakatahimik na sandata na daladala ni Usyk sa bawat ring, sa bawat round, sa bawat digmaan na darating pa. 10 laban pa lang bilang propesyonal, lumalaban na siya para sa pandaigdigang sinturon. Dahil dito, nalagpasan niya ang record ni Evander Holyfield. At higit pa ron, gagawin niya ito sa pamamagitan ng pag-knockout sa lahat ng kanyang mga kalaban. Ngayon, ang kalaban niya ay si Krzysztof Glowatsky, isang Polakong kampiyon na wala pang talo. Ang laban ay sa Polonia, teritoryo ng kalaban. Hindi pumikit si Usyk. Sa unang round pa lang, kontrolado na ni Usyk ang laban gamit ang jab ng southpaw na bumabasag sa ritmo ni Glowatsky. Sinubukan ni Glowatsky na mag-pressure, makipagbakbakan at dalhin si Usyk sa kaguluhan. Hindi niya ito nagawa. Tuwing susubok pumasok ang Polako, pinipigilan siya ni Usyk gamit ang malilinis na suntok at tuloy-tuloy na galaw at anggulo. Nais ng mga taga-Polonia na magwagi ang kanilang kampeon. Ang nakita nila ay isang demonstrasyon ng husay. Nakaisang desisyon. Usyk. Sa unang 10 laban niya, naging world champion agad si Alexander Usyk. 2 sa sumunod na 3 na kalaban niya ay hindi rin makakalusot na hindi nasasaktan. Dito nagsisimula ang World Boxing Super Series, torneo ng 8 elite na boksingero
kung saan nakataya lahat ng sinturon. Ang magwawage, kukunin ang lahat. Sa semifinals, naghihintay si Myris Bredis. Ang Latvian na tinaguriang ang tagapagparusa. Walang talo. May-ari ng World Boxing Council belt. Sa Riga, sa bayang sinilangan niya, ginanap ang laban, puno ng tagahangang estadyum na sabik makita ang kanilang kampeon na ipagtanggol ang trono. Mula sa unang round, isa itong taktikal na digmaan na ginanap sa walang humpay na bilis. Hindi lang basta nagtagal si Bredis. Nakipagsabayan pa siya at matibay ang jab niya. Malinis ang kanyang mga kanang suntok at sa unang rounds, nakasabay siya kay Usyk. Kahit nabangga ang ulo niya sa ikatlong round, nanatiling nakatayo si Bredis at tuloy ang atake niya. Patuloy siyang naniwala. Ipinamalas ang mataas na antas ng boxing sa loob ng 12 round. Sa championship rounds, nakahanap si Usyk ng panibagong antas at hindi tumigil ang kanyang mga paa. Hindi nagpahinga ang kamay niya. Sa huling round, tinuldukan niya ang usapan sa sunod-sunod na kombinasyong hindi nag-iwan ng duda sa referee. Nagkakaisang desisyon. Usyk. 2 laban, 2 panalo. Sa finals, haharapin si Murat Gassiev ng Russia. Moscow. Hulyo ng 2018. Ang malaking finals ng World Boxing Super Series. Hindi na pwedeng tumaas ang pusta. Sa kabila si Murat Gassiev. Rusa. 26 na panalo. 19 na knockout. Pangalawang paborito sa torneo, isang purong puncher na malakas sa parehong kamay at dinurog ang lahat ng nakalaban niya. At ang laban ay sa Moscow, sa puso ng Rusya. Bukod sa WV ni Usyk, 3 sinturon pa ang nakataya. WBA, IBF, at ang sinturon ng Ring Magazine. Lahat o wala. Mula sa unang round, ginawa ni Usyk ang laban na parang leksyon sa boxing. Habang malalakas ang suntok ni Gassiev at hanapang knockout, paikot-ikot si Usyk gamit ang footwork na parang hindi patas sa cruiserweight. Sumusuntok lang sa hangin ng Ruso. Binabanatan siya ni Usyk ng kombinasyon mula sa 3 anggulo. Sa ika-4 na round, nakapagpatama si Gassiev ng malinis na kanang suntok, na pansamantalang nakakuha ng atensyon ng lahat. Sa isang saglit para nahanap ni Gassiev, ang Rusong boksingero, ang tamang formula. Yun lang ang tanging sandali ng pag-asa niya. Dahil mabilis siyang binasa ni Usyk, nag-adjust at nagpatuloy na parang walang nangyari.
Round matapos round, paulit-ulit lang ang nangyayari. Si Gashev ay nagpapakawala ng mga paisa-isang mabibigat na suntok. Sunod-sunod na suntok mula sa iba't ibang level ang isinagot ni Usyk. Tinatangkang i-corner ng Ruso ang Ukranyano. Si Usyk ay umilag at kumukontra-atake. Sa huling round, nagbato si Usyk ng 75 suntok sa 3 minuto, halos triple ng kay Gasev. Ang stadium sa Moscow, na masiglang sumuporta sa kanilang manlalaban, ay unti-unting tumahimik bawat round. Unanimous decision. Usyk. Lahat ng sinturon. Ang tropeo ni Muhammad Ali. Si Alexander Usyk ang unang undisputed cruiserweight champion sa panahon ng 4 na sinturon at ikalawa sa kasaysayan matapos si Evander Holyfield. Bago lumipat sa heavyweight, gusto muna ni Usyk ng huling laban sa cruiserweight at si Tony Bellew ang nagboluntaryo. Hindi basta-bastang kalaban ang Ingles. May 30 panalo siya at 2 beses na knockout si David Haye. Dumating siyang kumpiyansa at may malinaw na pangakong may suntok. Siyang kayang magpatuloy kay Usyk anumang oras. Kaya dapat nating kilalanin yon. Sa simula, tinupad ni Bellew ang pangako niya. Matalino siyang nagboxing, nanatiling kalmado, nanalo ng ilang rounds sa scorecards, at sandaling napaniwala ang publiko na magiging mas mahirap ang laban na ito kaysa sa inaasahan ng lahat. Pero si Usyk ay nag-iipon ng impormasyon, nagmamasid, nagkakalkula, hinihintay ang tamang sandali. Sa ikapitong round, halata na ang lamang sa galing. Nakuha na ni Usyk ang tiyempo niya at mas madalas at eksaktong tumatama ang kaliwang hook niya. At dumating na ang suntok. Isang mapanirang kaliwang, hook ang agad nagpatulog kay Bellew. Bumagsak siya sa lona at hindi na nakatayo. Brutal na knockout. Huling laban ni Usyk sa cruiserweight. Isang brutal na pamamaalam na nagpapatunay na kahit ang pinaka-technical na boksingero ay kaya rin niyang tapusin ang mga laban sa pinakamarahas na paraang posible. Binalaan na ang heavyweight division. Nagkaroon agad ng duda sa paglipat niya sa heavyweight. Masyado ba siyang maliit? Kakayanin kaya ng kanyang teknik ang mas malalaki at mabibigat na kalaban? Dumating si Derek Chisora para sagutin ang mga tanong sa pinakabrutal na paraan. Ang Ingles ay tunay na heavyweight. 23 knockout, 32 panalo. Kasaysayan ng mga knockout na nagpahirap sa mga pinakamahusay sa division. Mas mabigat siya kay Usyk ng 38 libra. Hindi dumating si Chisora para bumoksing. Dumating siya para manira. Simula pa lang, tuloy-tuloy ang pag-atake ng Ingles. Matitinding hook. Umingay sa buong arena ang mga suntok sa katawan at right overhand mula sa iba't ibang anggulo.
Unang beses na hindi komportable si Usyk. Totoo ang bigat at laki. Hinahatak siya ni Chisora sa malalim na tubig kung saan niya gustong lunurin. Hindi nagpanik si Usyk. Sa ikaapat na round, nakuha niya ang tamang ritmo. Binasa niya ang atake ni Chisora, iniiwasan ito, at pinarusahan siya kapag sumobra ang abot. Habang tumatagal ang laban, naging sagabal kay Chisora ang kanyang bigat. Sobrang dami ng kalamnan niya kaya napapagod siya. Sa mga huling round, si Chisora ay napapakawala ng malalakas na suntok, pero karamihan ay nasasalo lang ng depensa. Hinuhuli siya ni Usyk gamit ang kaliwang suntok at kanang hook, na nagpanalo sa kanya sa bawat round. Nagkakaisang desisyon. Usyk. Nalampasan ang unang totoong heavyweight na pagsubok, malinis na ang landas sa trono. Setyembre 2021, Londres, Tottenham Hotspur Stadium. 66,000 tiket ang sold out sa record na oras. Si Anthony Joshua naman, ang pinag-isang kampeon na may 3 sinturon at gintong medalya sa Olimpiko sa super heavyweight. 24 na panalo at 22 knockout. Ang paboritong-paborito ng bansang Britanya, isang lalaking nagtulak kay Vladimir Klitschko sa pagreretiro. Nabawi niya ang tanging talo kay Andy Ruiz. Ang paborito ay si Joshua. Malayo ang lamang. Sa press con, dumating si Usyk na nakabihis bilang joker. Hindi na malaya ni Joshua na may mamahaling biro siyang haharapin. Sa unang round pa lang, ipinataw na ni Usyk ang kanyang batas sa pamamagitan ng kaliwang jab, ang gulo, pivot at tuloy-tuloy na galaw. Hinihintay ni Joshua ang tamang suntok, habang 1, 2, 3, 4 na suntok ang ibinabato ni Usyk sa kanya. Samantalang, nag-iisip pa rin ng plano ang Ingles. Sa ikasiyam na round, halos nakapikit ng kanang mata ni Joshua. Sa ikalabindalawang round, tinapos ni Usyk ang laban. Umatake siya ng todo. Malilinis na kombinasyon. Itinulak niya ang kampyon sa lubid at ipinaalala kung sinong namamayani ng gabing yon.
Nakakaisang desisyon. Usyk. Isang dating cruiserweight ang bagong heavyweight champion matapos talunin ang unified champion sa harap ng 66,000 tagahanga sa Inglaterra. Napatigil ang buong Ukraine sa tuwa. Napilitan ng mundo ng boxing na baguhin agad ang ranggo nila sa isang gabi. Nagkaroon ng rematch matapos ang isang taon. Saudi Arabia. 6 na titulo ang nakataya, kabilang ang katayuan bilang lineal na kampiyon na dating hawak ng retiradong si Tyson Fury. Nakapaganda si Joshua. Dumating siya na mas agresibo at pisikal. May ibang plano. Handa siyang gamitin ang laki niya at ang lakas ng mga suntok niya sa katawan para baguhin ang takbo ng kasaysayan. At sa mga unang round, gumana ito. Si Joshua ay agad umatake sa katawan pag umpisa pa lang. Mga suntok sa atay. Malalakas na kanan ang nag-aatras kay Usyk. Isang mas determinado at mas delikadong bersyon ni Joshua kumpara noong natalo siya sa unang laban. Pero nakapaganda rin si Usyk. Habang dinidiinan ni Joshua si Usyk, patuloy siyang gumaganti gamit ang kaliwa. Sa halos naka-hipnotikong pagkapare-pareho. Jab dito, kombinasyon doon, laging natutunton ang tamang anggulo. Sa ikasiyam na round, nakuha ni Joshua ang pinakamagandang sandali niya ng gabi. Lalong tumaas ang kumpiyansa niya. Mas madiin siyang umatake. At sa isang sandali, parang magbabago ang takbo ng kasaysayan. Pero agad na tumugon si Usyk. Sa ikasampung round, nagpakawala siya ng 39 na suntok sa loob ng 3 minuto. Halos doble ng inilabas na suntok ni Joshua sa pinakamahalagang round ng laban. Sa mga huling round, bumalik si Usyk sa kanyang tumpak at mapaminsalang tanggo. Malilinis ang kombinasyon, tuloy-tuloy ang galaw. Si Joshua ay lumalaban pero walang sagot. Sa huli, nakakonekta si Usyk ng 100 at 70 suntok laban sa 124 ni Joshua. Hating desisyon. Tama ang desisyon. Panalo si Usyk sa 2 laban at di na napigilan ni Joshua ang sarili. Ibinato niya ang mga sinturon at galit na umalis sa ring. Bumalik siya at nagbigay ng kakaibang monologo sa kamera tungkol sa lakas at galing. Halatang hindi natuwa si Usyk na nanonood mula sa ring. Sa panalong yon, si Usyk ang ikatong tao sa kasaysayan na pinag-isa ang mga titulo sa 2 magkaibang dibisyon ng timbang. Pero may isa pang hari na kailangang talunin. Tyson Fury. Ang negosasyon para sa laban ay matindi na. Humihingi si Fury ng 70-30 na hatian sa kita at inaalipusta si Usyk sa bawat Hindi sumagot si Usyk sa mga salita. Naghintay siya. Sa wakas, sa tulong ng pinansyal na suporta mula sa Saudi Arabia, natuloy ang laban. May ng 2024. Riyadh. Ang nakataya ay makasaysayan. Ang unang undisputed na kampiyon sa heavyweight mula kay Lennox Lewis. Mga suntok sa katawan na umalinganggaw sa disyerto.
Hindi siya umatras kahit kailan. Sa ikasiyam na round, si Usyk ang nagpabago sa takbo ng laban. Alexander Usyk ay naging kauna-unahang undisputed na kampiyon sa heavyweight sa panahon ng 4 na sinturon at iniyalay niya ang tagumpay sa isang napaka-espesyal na tao, sa kanyang ama. Ang lalaki nagdala sa kanya 6 na buwan matapos maging undisputed kampiyon, dumating ang unang depensa niya at may hindi pa naayos na kwenta ang humahamon. Sa unang laban, akala ni Dubois na daya siya dahil sa kontrobersyal na low blow. Simula nun, nagkaroon siya ng winning streak na nagtapos sa knockout kay Anthony Joshua sa Wembley sa harap ng 70,000 tao. Hindi na siya ang dating prospect na walang kumpiyansa sa sarili. Dumating siyang galit at uhaw sa ganti. Ngunit may sagot si Usyk sa lahat. Mas mabilis, mas eksakto, mas matalino. Isang matinding suntok ang napatumba kay Dubois nang pilit niyang baguhin ang takbo ng laban. Napanatili ni Usyk ang undisputed na sinturon mula gym sa San Fierro, Simferopolis hanggang sa pinakamalalaking ring sa mundo. Nilinis ni Usyk ang cruiserweight division. Umakyat siya sa heavyweight kahit lahat ay nagdududa. Pinababa niya sa trono si Joshua ng 2 beses. Tinalo niya si Fury. Nananatiling walang talo at siya ang unang undisputed champion sa 2 division sa panahon ng 4 na sinturon.